Samantala sa Carahasan, nauwi ang pagtatapos ng Ramadan sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa Maguindanao, 11 bahay ang sinunog sa barangay Dapiawan sa bayan ng Datu, Saudi Ampatuan. Hindi pa alam kung sino ang nanunog at dahil dyan, napilitang magsilikas ang mga residente. Namatay din ang ilan nilang alagang baka at napinsala ang kanilang mga kabuhayan. Nagkaroon ng hiwalay na engkwentro sa bayan ng Datupiang na ikinamatay ng 3 sundalo. Sa ibang bahagi naman ng Mindanao, tahimik at maayos na ipinagdiwang ang Eid al-Fitr pero nananatiling nasa full alert ang puwersa ng pulisya sa Mindanao. At sa ibang balita, pinag-aaralan ng economic team ni Pangulong Arroyo ang pagpapatupad ng dagdag buwis. Yan po ay para raw maprotektahan ang ating ekonomiya sa epekto ng napurnadang $700 billion bailout plan ng Amerika. Saksi si Lay Alves. Kasunod ng pagbasura ng US Congress sa $700 billion bailout plan para isalba ang Wall Street sa kinasasadlakan nitong financial crisis. Mula sa Samar, agad pinakalma ni Pangulong Arroyo ang bansa. Kumikilos na raw ang economic team ng gobyerno para hindi gaanong masaktan ng ating ekonomiya sa nangyayari sa Amerika at ibang panig ng mundo. We in the Philippines have been working tirelessly to address challenges arising from the global slowdown. Kabilang sa mga sinisilip na solusyon ng kanyang economic team ang pagdadagdag ng buwis, gaya ng inaayawan ng publikong tax. Mas concern namin is anong epekto, what would be the negative effects if a bailout does not materialize. Of course, down the line, that would be one of the solutions. Ang talk about yung mga tax reforms. Sa kabutihang palad, hindi gaanong apektado ang stock market ng Pilipinas ngayong araw at bumaba lang ng 2% kumpara kahapon. Philippines is a very, very small market. Okay? Our banks are quite strong. Sinugundahan ito ng ekonomistang si Winnie Monsod. Wala tayong underlying crisis. Mas matatag kaysa sa ekonomiya ng United States. Di tulad ng Pilipinas, bumulusok ang stock market ng Japan, South Korea, Australia hanggang Latin America kasunod ng pagbasura ng bailout plan. 777 points ang ibinagsak ng Dow Jones, ang pinakamalaking pagsadsad ng trading sa loob lamang ng isang araw. Tinatayang $1.2 trillion ang nawala sa merkado. Labis itong ikinadismaya ni US President George W. Bush, lalo't karamihan sa mga tumutol sa bailout plan ay mga kapwa niya Republican. Marami raw kasi ang ayaw isugalang kanilang kapalaran sa politika 5 linggo bago ang US elections. I was disappointed in the vote with the United States Congress on the economic rescue plan. We put forth a plan that was big because we got a big problem. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi. Kritikal ang kondisyon ni dating Senador Ramon Revilla Sr. matapos na mailalim sa operasyon dahil sa stroke. Kaya naman ang pamilya Revilla ay humihiling sa publiko na ipanalangin ang mabilis na pagaling ng dating senador. Saksi si Rafi Tima. Mabagal pero unti-unti na umunong bumubuti ang kalagayan ni dating Senador Ramon Revilla Sr. 7 oras matapos sumailalim sa operasyon. Pero critical pa rin daw ang kanyang kalagayan ayon sa anak na si Senador Bong Revilla. My father is stable, at pero medyo critical pa rin. Pero makikita mo sa kanya na talagang lumalaban siya. Pero aminado si Senador Bong, naging malala ang lagay ng kanyang ama kaninang umaga. Gayunman, nagawa pa umunong mag-react nito nang ibalita niyang nanganak na ang kanyang anak na si Ina. Napaluha siya Tapos tumaas ng konti yung BP niya. So, ibig sabihin, he's really conscious. Sabi ko, relax na po kayo. Tapos, napangiti siya. And, at least, sabi ng doctor, it's a very good sign. Sa ngayon, mahigpit na babantayan ang susunod na 3 araw ng 81 anyos na dating senador. Ayon kasi sa mga doktor, bagamat natanggal nila ang bara sa isang major artery sa utak ni Ramon Revilla Sr., makapal na umano ang fatty deposit sa kanyang mga ugat. We have been partially successful in doing it, and he is awake and he can move his arms, but we will have to see what happens in the next few days. Restricted muna sa malalapit na kamag-anak ang pagdalaw kay Revilla. Dalangin na lang daw para sa paggaling ng dating senador ang hiling ng pamilya mula sa publiko. Kailangan pa rin ng natin dasal, dahil yung pinaka yung main brain yung yung pinaka stem ng brain yung tinamaan sa kanya. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi.
At sa kabila ng pagkakasakit ni dating Senador Ramon Revilla Sr., magandang balita naman sa pamilya Revilla ang pagsisilang ng baby girl ni Ina Revilla. Si Ina po ang panganay na anak na babae niya ng Senador Bong Revilla at Lani Mercado. Nagsilang ng isang malusog na baby girl si Ina via cesarean section mag-aalis 7 ng gabi kanina sa Makati Medical Center. Tumitimbang ang sanggol ng 6.19 pounds. Pinangalanan ang baby na Alexa Daniela. Samantalang nagmistulang bagong taon ang bonfire celebration ng Ateneo para sa magkakasunod nilang tagumpay. Pinangunahan ni Ateneo Blue Eagles team Captain Chris Chu ang pagsindi ng Blue Eagle bonfire. Sinundan ito ng isang magarbong pailaw at mga paputok. Ipinagbubunyi ng mga taga-Ateneo ang pagkapanalo ng Blue Eagles sa UAAP Basketball Championship, pati na po ang pagkakampyon ng Ateneo Grade School at High School Blue Eaglets sa UAAP Juniors Division at Grade School Team sa Small Basketeers of the Philippines o SBP. Ipinagbunyi rin ng Blue Eagles fans ang tagumpay ng Ateneo Women's Swimming Team sa UAAP. Daan-daang mga nakipiyesta sa Colombia, walang takot na nagpasuwag sa mga toro, 25 sugatan. At pagbabalik concert tour ni Pop Princess Britney Spears, pinaplansya na. Saksihan po natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. 167 ang patay at may 100 ang sugatan. Ganyang karami ang nabiktima ng stampede sa isang templo sa Jodhpur, India. Dahil lang sa chismis na may bombang sasabog doon. Ang mga patay at sugatan, halo-halo ng nakahandusay. Habang ang ilan, hindi magkanda-ugaga sa paggawa ng paraan para maisalba ang mga kasamahan. Taan-taan naman ang nakigulo at lakas loob pang nagpahabol sa mga toro sa isang pista sa Colombia. Siyempre pa, ang mga toro walang sinino. Kanya-kanyang karipas ng takbo, ang ilan sakay pa ng kabayo. Pero kahit sila, walang takas sa galit ng mga toro. Sugatan ng 25 sa mga nakipiesta. Na-hospital ang singer-actress si Janet Jackson ilang saglit lang bago ang concert niya sa Montreal, Canada. Nagsa-soundcheck na ito para sa concert nang biglang makaramdaman ng masama. Bagay na di pa dinidetalye kung bakit. Kansilado ang concert at di pa tiyak kung kailan muling may schedule. Pinagkaguluhan si J-Lo sa launching ng kanyang bagong pabango sa isang mall sa New York. May tatak itong Deseo na ang ibig sabihin ay desire sa Spanish at may amoy ng bamboo leaves, jasmine, geranium at warm amber. Ikalawa na niya itong pabango matapos ang glow na inilunsad niya noong 2002. Posibleng mag-tour muli ang pop princess na si Britney Spears matapos ang mahabang panahon ng pamamahinga sa concert scene. 2009 ang target date kasunod ng launch ng bago niyang album sa Desyembre. Sa kabila niyan, tuloy ang iba't iba niyang kaso. Kabilang na ang pagbumaneho ng walang lisensya na nitong Lunes ay hiniling na ma-dismiss ng kanyang mga abogado. Para sa saksi, ako, si Susan Enriquez, nag-uulat. Para sa karagdagang balita, patuloy tumutok sa GMA News and Public Affairs at mag-log on sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ang ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News Face On at isend sa 4627.